Magandang gabi pong muli sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na makakasama natin muli sa ating pag-aaral sa gabing ito. Nawa po ay magkasama-sama tayong muli at patuloy na matuto sa ating ginagawang araw-araw na pag-aaral. So sa gabi pong ito ating tatalakayin at ipagpapatuloy natin ang ating naiwang talata kagabi. Ito po ay nasa verses 19 and 20 ng Isaiah chapter 28. Kagaya ng ating ginagawa lagi at ito'y napaka-importante, pinaka-importante sa lahat ang humingi tayo ng patnubay at gabay sa Panginoong Diyos. Tayo po ay sama-samang dumulog at manalangin sa Panginoon. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, sa pagkakaloob mo sa amin ng panahon, ng oras, at ng internet connection upang kami ay makapag-live ng aming discussion. Patuloy mo kaming samahan at gabayan, Panginoon, sa gabi pong ito. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng karunungan sa aming lahat. Bukas na isip, bukas na puso sa lahat ng mga taong makakasama namin sa gabi pong ito. Pagpalain po kami at gabayan, Ama. Ikaw po ang patuloy na magturo sa aming lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay, so kagaya nga po ng ating nabanggit, tayo po ay nasa chapter 28 ng aklat ng Isaiah, verses 19 to 20. Kagabi ay hindi natin natapos ang verse 19, kaya doon po tayo magsisimula sa gabing ito. Pero kagaya ng dati, bago tayo magsimula sa ating main lesson for tonight, ay magkaroon tayo ng konting recap o konting pagre-review sa ating natalakay kagabi. Tinalakay natin ang verses 17 and 18 kagabi at sabi doon sa verse 17, gagawin kong panukat ang katarungan at pamantayan, ang katuwiran, wawasakin ng bagyo at aanurin ng baha ang lahat ng silungan ng kasinungalingan. So ang talatang ito ay tumutukoy nga po sa pagkakaroon ng parihas, balanse at makatarungang pamamahala na gagawin ng Panginoong Diyos, wherein ang kaniyang katarungan ang magiging panukat at ang pamantayan o ang standard ay ang katuwiran. Magandang gabi, Pastor Nanding at Pastor Claude. Salamat na dyan na kayo sa ating pag-aaral. So itong sitwasyon na to ay mangyayari sa panahon, probably sa panahon ng Millennial Kingdom, wherein ang Panginoong Hesus ang direktang mangunguna o mamamahala sa buong mundo. So, siya ang magmamando ng lahat at ang kaniyang pamamaraan, ang kaniyang katarungan at katuwiran ang mamamayani sa buong mundo. And then sa verse 18 naman, ang binanggit dito, ang pakikipagkasundo mo sa kamatayan at sa daigdig ng mga patay ay mawawalan ng bisa at masisira. At kapag dumating ang baha, lahat kayo'y matatangay. Ayan, so tumutukoy naman ang verse 18 sa pagkakaroon natin ng matibay na pundasyon. Pundasyon ang tinutukoy dito, kung ating maalala doon sa verse 16, mag-i-establish o magtatatag ang Panginoong Diyos ng panulukang bato na siyang magiging sandigan ng bawat isa sa atin. Yan. At dito, binabanggit sa verse 18, yung mga tao nakipagkasundo sa mga patay o doon sa daigdig ng kamatayan parang maging sandigan at maging tagapagligtas nila. Subalit binabanggit ito na ang mga taong ito na kanilang pinanaligan, ng pinag-alyansahan nila ay walang maitutulong sa kanila, walang mangyayari dahil wala itong kapangyarihan kung ikukumpara sa Panginoong Diyos. Magandang gabi, Ate Alma, at sa buong pamilya ng Ornido dyan sa inyong bahay. Salamat sa inyo pong pag-join uli. So sa gabing ito, ating ipagpapatuloy ang talakayan na ito. Tayo ay nasa verse 19. Araw-araw sa umaga't gabi, ang bahang ito'y daraan at kayo'y tatangayin. Maghahasik ito ng sindak at takot upang maunawaan ang mensahe nito. Sabi sa King James, from the time that it goeth forth, it shall take you. For morning by morning shall it pass over, by day and by night, and it shall be vexation only to understand the report. Ang talatang ito, yung verse 19, ay pagpapatuloy ng talatang 18, kung saan sa huling pangungusap ng talatang 18, binanggit ang at kapag dumating ang baha, lahat kayo ay matatangay.
Nagpapakita ito na dahil maling pundasyon ang pinuntahan o pinaglagakan ng tiwala at pag-asa ng mga tao, darating ang baha at sila ay matatangay. Gaya ng binabanggit sa Mateo chapter 7 verse 26 to 27. Yan, ano ba ang binabanggit sa Mateo chapter 26 verse 26 and 27? Chapter 7 ating buksan, ating basahin para mas magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa. Ang sabi dito, ang bawat nakikinig sa aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito'y bumagsak at lubusang nawasak. So ito yung aktual na sitwasyon kung tayo ay hindi nagtitiwala sa Panginoon. Kung ibang katibayan, ibang pag-asa ang ating pinanghahawakan. Yan, magandang gabi Ate Josie. Salamat po uli sa inyong pagsama. Yan, so dito sa talatang simula verse 16, 17, 18 at itong 19, ang main theme na ating tinatalakay ay ang pagkapit, pananatili sa Panginoong Hesus bilang pundasyon ng ating buhay, ng ating pananampalataya. Makikita natin doon na ang mga taga-Israel ay kumapit, nakipag-alyansa sa ibang mga tao. May sinasabing kumapit sa mga patay. Well, itong pagkapit sa mga patay, ito po ay pwedeng maging imahe na sila ay nawili doon sa kasalanan. Sila ay gumawa ng mga kasalanan. Pwedeng hindi po ito literal na mga daigdig ng mga patay. Kung hindi, yung patay, sumisimbolo po ito sa kapahamakan, sa kasalanan, o doon mismo sa impyerno. Ang nais ipahiwatig nito, magandang gabi, Brother Edgar. Ang nais ipahiwatig nito, ang mga tao ay nawili, kumapit, humanap ng pag-asa doon sa mga kamalian na ginagawa nila o doon sa mga practices ng mundo. Kasinungalingan, pagmamalabis, pagsuway sa mga kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, yun na yung kanilang pinanghawakan sa halip na kumapit sila sa biyaya, sa gabay at sa kalakasan na binibigay ng Diyos, sila'y nawiling kumapit na sila sa paggawa ng mga mali. Kaya pagdating ng huling panahon, yung binabanggit dito, at kapag dumating ang baha, lahat kayo'y matatangay. Bakit nga sila matatangay? Dahil walang kakayahan itong kasalanan, itong kamatayan, itong kadiliman na kanilang pinanghawakan para sila'y bigyan ng proteksyon. At ang maganda, ang mapangit din ito, ang sabi doon, hindi lang isang beses na sila'y tatangayin. Ang sabi doon, araw-araw, sa umaga't gabi, ang bahang ito'y daraan at kayo'y tatangayin. Magasik ito ng sindak at takot upang maunawaan ang mensahe nito. So walang hinto, tuloy-tuloy. Yung salitang araw-araw sa umaga't gabi, again, hindi ito literal, ito ay simboliko. Ito'y imahe na walang patid, walang hinto ang pagdating ng kapahamakan at pagdating ng pagkasira ng buhay ng mga tao. Well, alam natin lahat ng sinisimbolo ng kamatayan at kasalanan ay kamatayan. So doon na sila mapupunta sa apoy ng impyerno, doon sa pagbagsak sa pinaka masadlak na bahagi ng buhay ng tao. Ito yung kapahamakan o yung pangalawang kamatayan. So wala na. At sila ay mamumuhay sa sindak at ang takot na ito ay kanilang mararanasan. Mauunawaan nila ngayon yung mensahe ng itinuturo sa kanila ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Yan. So, ang isang katanungan lang na lagi nating itinatanong dito, sino ba ang iyong pinakapitan? Ano ba ang pundasyon ng iyong buhay, ng iyong pananampalataya? Ito po ay siguro napakaraming beses na nating pinag-usapan at itinanong. Mga kapatid, uulitin ko lang po. Lahat ng anumang uri ng pundasyon, walang magagawa. Hindi tayo kayang iligtas. Subalit ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus, ay kayang-kaya tayong protektahan ngayon at sa dulo ng ating buhay doon sa tinatawag nating eternity o buhay na walang hanggan.
Muli sa talatang ito, binanggit na ang pagbaha ay laging darating. Yan yung sinasabi. At ang mga taong may ganitong pagtitiwala at pag-asa, laging tatangayin at pararanasin ng sindak at pagkatakot. Walang patid, walang hinto. Pinapaunawa nito na ang paghatol ng Diyos ay magiging walang humpay at talaga namang nakakakilabot, magdudulot ng takot at pagkaunawa sa mga kahihinatnan ng pagdurusa. Ang ilang detalye dito, sabi doon, kung gaano ito kadalas dadalhin, so nakita na natin, nabasa na talagang walang patid paulit-ulit, sapagkat tuwing umaga ay lilipas at sa araw at sa gabi. Wala, hindi ka makakatakas, may pagkakataon na pwedeng huminto, ikaw ay sabihin mo, oy, nako, panatag na, makakapagpahinga na ako sa hirap, pero hindi, meron na namang darating. Kung ating mababasa sa aklat ng pahayag, pagkatapos na mangyari yung isang matinding kapighatian, meron na namang susunod. So, 21 seals ang mangyayari doon. At dito sa sitwasyon na to, posibleng ito yung sitwasyon ng mga tao na ibinagsak doon sa apoy na ng impyerno. Yan ang mararanasan nila. Bakit nila naranasan? Simple lang ang dahilan. At alam na nating lahat yan, dahilan sa ating pagsuway sa Panginoon. Dahilan sa pagkagumo natin sa kasalanan. Kaya nawa, sa pamamagitan ng mga aralin na to, ma-realize nating lahat at patuloy tayong magpasaliksik sa Panginoon kung tayo ba ay may nagagawa pang kamalian sa ating mga buhay o na hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya magpatuloy tayong maghingi ng patawad, ng pagsisisi sa Kanya at manumbalik sa paglilingkod sa Panginoon. Walang magagawa ang anumang buhay na ginagawa natin. Posibleng sa kasalukuyang sitwasyon ng buhay ninyo o nung sino man ay masaya, nakakaraos sa buhay, umaga, tanghali, hapon, mapayapa, masaya kasama ang pamilya. Pero tandaan natin mga kapatid, ang buhay natin ay hindi lang dito sa lupa. Hindi lang dito matatapos ang buhay natin. Pagkatapos nating mawala dito sa lupa, mayroong buhay na walang hanggan. At alam na natin na dalawang lugar ang pwedeng patunguhan natin. Sa Diyos ba, sa kalangitan o sa impyerno? At ang sabi pa sa mga naunang kabanata, doon ang inuuna natin ay uod at ang kinukumot ay uod. Ayan, pasintabi po, baka mayroong naghahapunan dyan. Ayan po. Muli, ang partikular na talatang ito ay nagsisilbing babala sa mga Israelita hinggil sa magiging resulta o kahihinatnan ng kanilang pagsuway at kawalan ng katapatan sa Panginoon. Ang imahe ng baha na ginamit sa talatang ito ay nagpapakita ng matinding hirap na mararanasan upang magsilbing babala sa mga taong hindi o ayaw managtitiwala sa Panginoong Diyos. Sa King James Version ng Bible, ginamit ang pariralang tuwing umaga, morning by morning. Yan, upang ipahiwatig ang tuloy-tuloy o walang patid na pagdaan ng paghihirap o ng mga kahirapan sa kanilang buhay. Ang mga salita na nagsasabing maghahasik ito ng sindak at takot upang maunawaan ng mensahe nito ay nagpapahayag na dahil sa kanilang pagkabalisa ay hindi nila mauunawaan ang dahilan kung bakit nangyayari sa kanila ang mga kahirapan ito. Pagdating na, ang sinasabi dito, pag dumating na yung sitwasyon na yan, hindi mo na maiisip kung ano yung ginawa mo. Kung hindi, ang iisipin mo na lang ay makaligtas ka sa kapahamakan na nangyayari. Kaya lang, ang katotohanan, pag naandoon ka na, hindi ka na makakaligtas. Wala nang makakapag-ahon sa iyo dahil yun na yung pinakadulong sitwasyon ng buhay. Kaya nga habang hindi pa dumarating ang panahon na yon, ay kinakailangang siguraduhin na natin na tayo ay mayroong totoong pananampalataya at relasyon sa Panginoong Diyos. Ang talatang ito ay sumasalamin sa isang tema ng banal na paghatol at mga resulta dahil sa pagsuway. Ang propetang si Isaiah ay naghahatid ng mensahe mula sa Diyos na nagbabala sa mga tao ng Israel at ang kanilang mga aksyon ay magkakaroon ng malubhang epekto. Ang wikang ginamit sa talata ay naghahatid ng isang pakiramdam ng hindi maiiwasang kahirapan na magiging kaparusahan dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Sa huli, ang talatang ito ay nagsisilbing paalala
ng kahalagahan ng pagsunod at katapatan sa Diyos. Ito ay naghahatid ng mensahe na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Lahat ng ginagawa natin mayroong corresponding na resulta. Alam nating lahat na kung mabuti, kung tayo nanampalataya, kakalingain tayo ng Diyos. Pero kung tayo sumuway sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kaparusahan. At ang sabi dun sa Romans 6:23, ang bunga ng kamatayan, ng kasalanan ay kamatayan. Yan. Yun na lamang ang ating tingnan. Huwag na muna nating tingnan yung benepisyo. Kasi minsan malagi tayong nakatingin sa benepisyo, kaya minsan nakakalimutan na natin yung resulta ng pangit eh. So doon muna tayo mag-focus sa pangit para maging warning sa lahat at maging instrumento rin tayo para sa pagbibigay ng babala sa ibang tao. Magandang gabi, Sir Irene. Yan. Sa pagtatapos ng talatang ito, naghahatid ito ng isang malinaw na mensahe ng banal na paghatol at ang kahihinatnan ng pagsuway. Kaya mga kapatid, muli paalala, kung meron ka pang damdamin o ginagawa sa puso mo na somehow ay sinusuway mo ang Panginoon, atin na po itong alisin, atin na itong ibigay, atin na itong ihingi ng kapatawaran sa Panginoon at totally ay magpabago tayo sa Kanya. Ikaw lang ang nakakaalam. Yung tao lamang na may gumagawa nito ang nakakaalam. Ako, kahit ako'y pastor, hindi ko kayang malaman ang eksaktong laman ng puso mo o eksaktong laman ng damdamin ng bawat isa. Ikaw lang ang nakakaalam at ang Panginoong Diyos. Alam nating lahat na hindi natin ito maitatago sa Panginoon. Sa bandang huli ay lalabas yan. Kaya lang, wag na natin intayin ang Panginoon pa ang magpalabas ng mga pangit sa ating mga damdamin at puso. Dahil pag Panginoon pa ang kumilos, baka mangyari sa atin yung binabanggit dito sa talata. Ayan. Sa talatang 20, ito naman ang sinasabi. Sapagkat mangyayari sa inyo ang isinasaad ng kasabihan, maikli ang kamang inyong higaan, at makitid ang kumot para sa katawan. Sa King James, for the bed is shorter than that a man can stretch himself on it, and the covering narrower than that he can wrap himself in it. Parang sa lawikain, maikli ang kamang inyong higaan, makitid ang kumot para sa katawan. Sino kaya sa atin ang nakaranasan ng ganito, no? Abuti na lang ako ay maiksi lang ang aking katawan, kaya baka hindi ko maranasan yung kahit maiksi lang yung kama at makitid yung kumot ay kasya pa rin ako. Yung mga matatangkad dyan, nako, ayan. Ang talatang ito'y tumutukoy sa kakulangan at kawalang silbi ng mga plano, pamamaraan at ang pakikipag-ugnayan o paghanap ng pag-asa at proteksyon sa ibang bansa gaya ng Ehipto sa halip na sa Diyos. So, iyong mga Israelita ay nagplano, nag-isip ng mga bagay na inisip nilang makakapagligtas sa kanila. At ang kanilang naging solusyon, makipag-alyansa sa ibang mga bansa na hindi naman nananampalataya sa Diyos. Sa Ehipto, sa Tiro, sa Ethiopia, yung mga tinalakay natin noon, mga bansang hintil. Sa Assyria, sa Babylonia. Kaya lang, napatunayan na walang magagawa ang mga bayang ito. Ito ay sinasabing pangunahing pagkakamali at pagkukulang ng mga tagapanguna ng Israel at Juda. Hindi sila tumingin sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos na iligtas sila. Sa halip, nakipag-alyansa sa bayan na may limitadong kapangyarihan at galing, na sa huli ay napatunayan nila na walang magagawa para sila ay maligtas. Ito'y karaniwang nangyayari sa ating kapanahonan. Uulitin natin, paulit-ulit lang yung tema na to, nasaan ba ang ating pagtitiwala? Maraming tao nagtitiwala sa kayamanan, sa magagawa ng politiko, eleksyon na naman. Ang lahat ng iyan ay kayang alisin ng Diyos at mayroon niyang limitadong kapangyarihan na maitutulong sa atin. Doon tayo kumapit, magtiwala sa makapagbibigay sa atin ng permanenteng kapayapaan at pagpapala. Ang kama at higaan ay simbolo ng proteksyon, kaayusan at mga bagay na nagsisilbing pandepensa sa kanilang buhay.
Ang pagiging maikli ng kama at makitid na kumot ay nagpapakita ng kakulangan ng galing. Kulang yung proteksyon nila, karunungan at kakayahan na magawa at mapagtagumpayan ang kanilang pangangailangan upang makasigurado ng kaligtasan at kaayusan. Akala nila okay na yon, akala nila kompleto na, kaya silang bigyan ng proteksyon, pero makikita nila sa huli na kulang pala at hindi sila kayang bigyan ng buong proteksyon nito. Ang sistema yung nangyayari sa Juda at Israel ay nagpapakita ng kahinaan ng mga tagapanguna, hari, propeta, hukom, mga saserdote, sa pagdidesisyon at pagtupad sa mga kailangan nilang gampanan na tungkulin sa kanilang bayan. Saan mang lugar o sitwasyon, napakahalaga ng aspetong pangunguna or leadership. Sa bagay na ito, bumagsak ang mga itinalagang tagapanguna sa Israel at Juda. From time to time, ito lagi kong naiisip, ano yung mga naging pagkukulang at pagkakamali sa aspeto ng leadership dahilan sa mga nangyayaring problema at sitwasyon dito sa church. Yan. Gaya ng mga napag-aralan sa mga naunang talata, darating ang paghatol ng Diyos sa lahat dahil sa maling desisyon at paghanap ng lakas at kapangyarihan sa mga maling pag-asa. Ipinapakita dito na ang Diyos lamang ang tanging maaasahan at mapagkukunan ng pinakamatibay at walang hanggang kalakasan at pag-asa. So alam na nating lahat yan, wala tayong ibang pwedeng pagkunan ng siguradong pag-asa maliban sa Diyos. Lahat ng mga bagay na mayroon dito sa mundo ay nagmula at nilikha lamang ng kamay ng Diyos. Doon na tayo pumunta sa siguradong may pag-asa. Ang mga simbolismo at mensahe sa talatang ito ay nagpapakita ng aktwal na sitwasyon sa ating buhay sa kasalukuyang panahon. Malimit na tayong mga tao ay gumagawa ng napakaraming bagay, sistema, mga estratehiya at pamamaraan upang magtagumpay at magkamit ng kaligayahan at satisfaction sa ating pangarap. Subalit sa dulo ay nabibigo tayo dahil sa kawalan ng paghingi ng karunungan sa Panginoon. Kaya nga doon sa DCP ay naalala ko lang yung isang prinsipyo doon, yung prayerful planning. Lahat ay padaanin natin sa pananalangin. Pagpaplano, pagkilos, pag-iisip, lahat ay mayroong panalangin, anumang uri ng desisyon na ating gagawin sa lahat ng aspeto ng buhay. Gaano man kaliit ang ating pagdidesisyonan, dapat ay laging dadalhin sa aspeto ng pananalangin. Ang maraming simbahan ay gumagawa ng maraming estratehiya para magmukhang matagumpay ang kanilang mga pagtitipon. Maraming tao, may mga natatanging gawain, may mga pagsasama-sama or fellowship. Subalit nalilimutan ng eksaktong nararapat ang pagtuturo ng solidong mensahe ng Ebanghelyo at salita ng Diyos sa Biblia. So, kahit saan kang church pumunta ngayon, lagi na may mga gimmick, may mga strategies. Kaya lang kalimitan doon nawawala yung pinakasentro, core of the worship service, which is the Word of God, the Gospel. Yan. Ang isang karaniwang problema ng mga tao sa ating panahon, pinipilit nating maging maayos at maganda at kaakit-akit sa mundo ang ating mga pamamaraan, kahit malayo sa kalooban ng Panginoon. Sinusunod natin ang mga makamundong gawain at pamamaraan upang ma-please ang mundo. Para saan ang mga bagay na ito? Sino ba ang ating pinaglilingkuran? Ang Diyos ba o ang mundo? Kahalintulad ito sa mga morning devotion na sinesend sa inyo, may nabanggit ako minsan, sabi doon, ano ang dahilan ng pagpunta natin sa simbahan o paglilingkod? Panginoon ba talaga o ibang tao o ibang bagay? So alam niyo, napakabigat ng tanong na to at minsan mahirap tanggapin, mahirap sagutin. Pero kung tayo'y magiging tapat, siguro kung tayo'y mag-aaminan, maraming babagsak, no? At sabi ko nga sa inyo, baka isa ako doon. Nabasa lang iba sa inyo ang mga personal na patotoo ko sa bagay na yan. At sa kasalukuyang panahon, patuloy ko itong ipinapailalim sa
biyaya ng Panginoon at ako'y humihingi ng karunungan sa Panginoon sa mga bagay na ito dahil ayokong magkamali, ayokong madeceive sa lahat ng ginagawa natin mga kapatid. Lahat ay baliwala pag hindi ito nakasentro sa Panginoong Diyos. Kaya bukas ay linggo, tayong lahat ay pupunta sa ating mga simbahan, magwo-worship, makikinig ng salita ng Panginoon. Dapat siguraduhin natin na ang sentro ng puso natin ay ang Panginoong Diyos talaga at hindi yung simpleng presensya lang natin sa mga simbahan. Kaya dapat concentrated, nakafocus sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya nga lagi nating sinasabi, worship starts on Saturday evening. Ngayon pa lang, sabi ko kagabi, Saturday pa lang nag-i-start na yung worship Kasi kung magsisimula ang worship mo ng Sunday, baka magkagulo ka. So ano bang ibig sabihin na magsisimula ang worship ng Sabado? Ngayon pa lang, o itong araw na to, o mamaya bago ka matulog, ihanda mo na lahat ng kailangan mo para bukas, para hindi ka na magkagulo, para hindi mahuli sa gawain, at para bukas totally nakafocus sa pagsamba, sa pagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Kasi minsan may mga sitwasyon tayo na pag Sunday morning, doon pa lamang nagkakanta-kumahag, mag-isip, gumawa ng mga bagay-bagay. Kaya bandang huli, napakaraming nangyayari. Hindi na nakakasimba, o nakakasimba man, talagang parang stress na stress dahil wala na doon sa pagsimba ang focus kung hindi sa mga bagay na related sa bahay. Ayan. So, gawin nating totoo ang pagsimba natin. Gawin nating makatotohanan ang ating paglilingkod sa Panginoon. Para hindi tayo makaranas nitong sinasabing maikling kama at makitid na kumot. Kasi, ang sitwasyon ng Israelita, gawa sila ng gawa, ang dami nilang ginagawa, pero bandang huli nakita nila na useless, baliwala lahat. Their worship are all in futility. Baliwala. At sa panahon natin ay napakaraming nangyayaring pagsamba na baliwala. Again, makukot na naman natin yung Matthew 7:21 to 23. Ang mga tao doon ay gumawa ng mabubuting bagay, napakaganda. Posibleng kagaya ng ginagawa ng maraming Kristiyano ngayon. Pero bandang huli nakita nila at narinig sa Panginoong Diyos mismo na baliwala ang lahat ng kanilang ginawa. Mga kapatid, huwag nating hayaan na mabaliwala ang ating hirap, ang ating pagod. Kasi napaka-importante. Yan. Salamat, Brother Edgar, no? God is our audience to glorify. Hindi yung mga tao, hindi yung paligid, no? Minsan pagpupunta tayo sa church, kinakailangan nating magbihis ng napakaganda para maging napaka matuwa sa atin ng mga tao, pero hindi yun Dapat yung puso natin, ang number one natin na ilinalapit sa Panginoon. Sa ating mga simbahan at sa sariling sitwasyon, simple lang naman ang paraan. Manatili lang tayo sa salita ng Diyos at ipaubaya sa Panginoon ang lahat ng pagtatagumpay o resulta ng mga programa. Huwag na nating hayaan na mangyari pa sa atin ang mga nangyayari o nangyari sa Israelita. Yan. So tatandaan nating lahat, kaya nga tinatawag na worship service. Tayo'y naglilingkod at tayo ay sumasamba sa Panginoon. Worship service. Hindi ito simpleng worship gathering. At hindi ito yung basta makasimba ka lang. Dapat nakukuha mo, nagagampanan mo yung sustansya, the substance, the core of worship service. Siguro pamilya tayong lahat dun sa awiting Heart of Worship, no? Pwede nating alamin at yung lyrics ng Heart of Worship kasi yun ay na-compose ni Matt Redman sa sitwasyon na yung church nila ay nagiging performance na lang. Umaawit, nagsiservice, pero wala na sa Panginoon ang sentro ng ginagawa nila, kaya ipinahinto lahat ng pastor nila yung ginagawa nilang pag-awit. Ayan. At nang sila'y bumalik, ikinumpose at inawit nila yung awitin na yon at doon napakaganda. So, hindi usapin gaano kalaki ang simbahan, gaano karami ang umaattend, gaano kaganda ang suot mong damit,
o gaano tayo kasaya. Ang importante yung puso natin nakafocus, nakasentro sa Panginoong Diyos. Ayan po. So, atin pong namnamin ang mga salita na yan, ang mga paalala na yan ng Panginoon. At sa ating pamamahinga ngayong gabi, ay tayo manalangin na linisin ng Panginoon at ayusin ang ating mga damdamin ng puso at isipan upang bukas tayo magising ng maayos, mapayapa at makapaglingkod sa Panginoon at hindi tayo makaranas ng maiksing kama at makitid na kumot. Ayan. So, salamat mga kapatid. Hanggang doon lang po ang talakayan natin sa gabing ito. Tayo po ay sama-samang magpasalamat sa Panginoon. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli sa gabing ito. Salamat sa sustansya ng iyong mga mensahe, ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming gabayan at pangunahan, Ama. Pinapaubayan namin sa iyo at itinatagubilin ang lahat ng ito. Ikaw po ang patuloy na gumabay sa aming lahat at may pamuhay namin ang laman ng mga salitang ito. Pagpatubayin mo po ang bawat isa na nakasama namin sa gabing ito sa pag-aaral, maunawaan ito, Panginoon, ng bawat isa at maipamuhay at maging ang mga tao na makakapakinig, makakapanood ng aming video, ikaw po ang patuloy na magpala sa kanila. Pagpalain mo at gabayan ng bawat isa, Ama. Pinapaubayan namin patuloy na pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so salamat po muli sa inyong pagsama, Brother Edgar, Sir Irene, Pastor Claude, si Pastor Nanding, at siyempre sa Unido family. Ayan, salamat po sa inyong lahat, kay Ate Josie, pagpalain kayo patuloy ng Panginoon. Kita-kita po tayo bukas sa ating worship service. God bless everyone. To God be the glory. Bye-bye.